Ngayong araw nga pala yung schedule ko para sa follow-up check-up at malalaman na rin kung ano ang resulta sa x-ray ko noong nakaraan. Buti na lang sinamahan ako ni Sensei at hindi na ako nahirapan sa pagpunta kasi malayo tong ospital na pinag-check-upan namin. Sa ganitong schedule guys, lalo na pag follow-up check-up, kapag may nakita kayong machine, pwede nyo na agad itap yung card na ibinigay sa inyo ng clinic or hospital para makakuha kayo ng number, then pipila kayo kung saan yung room ng doktor mo. Medyo marami na din ang nakapila kaya mahaba-haba din ang oras na pag-aantay. Nakakahiya sa ganitong sitwasyon na maghintay ng matagal. Iniisip ko kasi yung oras na nilaan ni Sensei para lang ma-assist ako. Siya nga pala guys, di ba nabanggit ko sa inyo last time na 5K lang yung kinuha sa akin? Dito kasi sa Japan, kapag meron kang health insurance, ibabalik sa'yo yung pinambayad mo. So si Sensei ko na ang nakipag-usap doon sa cashier. Habang ako naman, inaabangan ko na tatawagin ako. Then pagbalik ni Sensei, dala niya na yung refund na binayaran ko last time. Ibinalik sa akin guys yung 5K. Hindi pa kasama dyan yung sa gamot. Isa yan sa mga sistema dito sa Japan guys. Alam nyo na kahit malaki yung binabayaran mong tax, ito naman yung isa sa mga makikita mong benefits pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Kumbaga, hindi ka manghihinayang sa mga binabayaran mong taxes. Mayat maya ay tinawag na rin yung pangalan ko at ipinaliwanag nga ng doktor kung ano yung mga kondisyon at mga sanhi o dahilan kaya bumigay yung likod ko. Pero bago yun, direkta niyang sinabi na yung nangyari nga daw sa akin ay hindi siya matatawag na rosay o yung work accident dahil isa daw itong pangkaraniwang sakit ng isang tao na nabubuo sa tagal na panahon. Kaya sinabi niya dito yung mga dahilan kung bakit nangyari itong pananakit ng likod ko. Una, binanggit niya dito yung matagal na nakatayo, matagal na pag-upo, tapos yung pagyuko at pagbubuhat ng mabibigat. Tapos yung minsan na paggalaw ng katawan, yun bang pag-twist ng balakang, tsaka yung paglamig. Siguro ibig niyang sabihin dito yung panahon at pagdadrive ng mahabang oras. Yan daw ang mga hindi maganda sa katawan. Kaya guys, yung mga nabanggit ko, sana iwasan po natin. At kung may mga pananakit sa katawan, lalo na sa likod, magpakonsulta agad tayo sa doktor. Kasi marami sa ating mga Pilipino ang may kanya-kanyang paniniwala. Kasi kung ano lang yung nalalaman nila, halimbawa kapag sumasakit na yung likod mo, agad sasabihin sa'yo, nako, UTI yan. Agad nagbibigay ng resulta na para bang manghuhula. Medyo seryoso tong ganitong sakit guys. Lahat apektado. Di makakagalaw ang katawan mo ng maayos. Kaya napakahirap. So habang ipinapaliwanag ng doktor sa amin yung nangyari sa likod ko, si Sensei ko naman, todo paliwanag din. Nasa work ko nga nangyari yung aksidente. Pero ayaw talaga i-consider ng doktor. Hanggang sa wala na kaming magawa. Kaya binigyan na kami ng schedule para sa MRI ko. Then after namin kay Doc, ipinaliwanag sa amin yung mga rules bago babalik para sa MRI. At sagutin yung mga katanungan sa ibinigay nilang form. At pagkatapos, pumila na kami para magbayad. At dito nga sinubukan ulit ni Sensei na ipaglaban yung rusay. Kaso, wala na talagang pag-asa. Kaya ginamit ko na lang yung hokensyo ko. I think nasa 30% lang ang ibabawas sa bills ko. Then dumaan na din kami para bilhin yung gamot na nireseta ng doktor. Halos 4 na oras din kami sa ospital guys. Kaya sobrang nangangalay na yung paa ko dahil kumikirot tapos hindi pa ako makaupo. Then sa mga punto na yan, naiinis na din yung sensei ko kasi nga tinawag na kami tapos pinabalik pa kami dahil nagkamali yung nurse sa pagkuha ng mga gamot na ibibigay sa akin. Then ayun, pagkatapos ng mahabang oras, nakauwi na rin kami at hindi pa dito magtatapos guys kasi babalik pa kami para sa MRI. So yun lang guys, mite korete arigatou gozaimasu. Diyan eh.